Good morning mga kapatid. Isang saganang biyaya na naman, isang saganang pagpapala na naman ang ipinagkakaloob lagi ng Panginoon sa atin na nagagampanan natin ang mga tungkulin natin sa mga huling araw. Pagkat ito na nga mga huling araw mga kapatid na pinahintulutan na ng Diyos na maghari ang kasamaan sa mundo. Kaya pati mga viruses na yan talagang naghahari. Inihahanda na ng Diyos ang kanyang bayan na kaya binibigyan tayo ng ministeryo sa huling araw ng ministeryo ng panalangin para sa mga kompletong bilang ng hentil. Bubuuin na ng Ama ang bilang ng mga maliligtas para pababain na niya Panginoong Hesus. At nandun na nga tayo sa tinatawag na last day scenario na tinahintulutan nga ng Diyos. Sabi sa Job 9:24 ang ganito: ang lupa ay nabigay na sa kamay ng masama. So naibigay na, pinahintulutan na ng Diyos na maghari nga ang kadiliman dito sa lupa ngayon, sapagkat lalabas na yung son of perdition lalabas na yung hari ng kadiliman hahawakan na niya, ipoposes na niya yung Antichrist. Kaya alamin natin sa mga huling araw na to na talagang ito na yung mga last of the last days. Kaya kinakailangan talagang magpakalinis tayong lubos, magpakabanal-banal at laging nananalangin. Ito lang ang panlaban natin sa huling araw, ministeryo ng panalangin, praying one to another. Basahin natin yung mga last day scenario. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga pagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, dapat tinatanggihan ang kapangyarihan na ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat sa mga ito, ang mga nanggagapang ng mga bahay at binibihag ang babaeng haling na lipos ng kasalanan, hinihila ng mga ibang pita na laging nagsisipag-aral at kailanman hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. So tayo naman, tamad pa nga mag-aral Hindi nga tayo nagbabasa ng Bible pero hindi tayo kapos sa karunungan at saka alaman. Nandun ang revelation ng Espiritu Santo sa atin. Binibigyan tayo lagi ng ng karunungan, kaalamang makaunawa. At higit sa lahat, yung pagnanasa at paggawa na ibinibigay ng Diyos sa atin na magpakalinis at magpakabanal-banal. So itong mga binabasa ko sa inyo, ito na yung mga kasalanan sa huling mga araw. Makikita na natin to. Napakamapanganib ng panahon. Kaya hindi pwedeng hindi ka magpipray. Pag lumabas ang asawa mo, mga anak mo, pag-pray mo na kaagad. Subaybayan mo ng prayers ang pupuntahan nila para maunahan ng mga ministering angels yung pupuntahan, maihanda ang pupuntahan. Basta't praying without ceasing na tayo mga kapatid. Kasi napakasama nga ng panahon, mapanganib na Perilous times na nga. Ito yung last day scenario na magaganap At ito pa ang magaganap sa last day scenario sa 2 Peter 3:1-4. Ito nga ang kalawang sulat, mga minamahal, na sinusulat ko sa inyo, at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpaalala sa inyo, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol, na maalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, at magsisipagsabi sa naroon ng pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw ng nangatulog ang mga magulang ay nanganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila nung pasimula ng paglalang. So mga escapers, yung mga manunuya, yung mga ginagawa ang sariling pita, malalaya talagang wala na silang rules na sinusunod sa buhay nila kundi kung ano yung gusto nila. Yan ang mga huling araw Naghahari ang aral ng demonyo, do what you want,
Do what thou will. Yan lang naman ang isang utos ni Satanas eh. Gawin mo yung gusto mo. Maging malayaw. Wala ka susunding word of God. Carnal mind sila. Kaya hindi pwede makasunod sa Diyos eh. Kasi hindi pwedeng bigyan ng Diyos ng pananampalataya itong mga ito eh. Walang pananampalataya eh. Kaya hindi sila makakasunod sa Diyos. Tayo na sumusunod sa Diyos ang mapuproteksyonan ng Diyos. Kasi marami pa na magpo-fall from faith eh. Sabi sa 1 Timothy 4. Mas paniniwalaan nila yung mga mythology, mga fables kaysa sa Word of God. Ito ang sabi sa 1 Timothy 4, 1-4. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritu mapanghihayat at mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsipagsalita ng kasinungalingan, na hinirohan ang kanilang mga sariling buti na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-asawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat at mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabutit, walang anumang nararapat itakwil, kundi tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. So ito yung mga huling araw, magkakaroon ng falling away eh. Kakaroon ng general crisis, paglaban sa mga otoridad, hanggang sa lumantad na nga yung unang nag-fall away, si Lucifer. Siya ang author of sin eh. Siya ang unang nalaglag, siya yung unang nag-fall away, siya yung unang kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Kaya naging Diyos siya ng kanyang sarili, Diyos ng kadiliman. So sinundan na yun ng mga tao. Kaya ang mga tao, Diyos ng kanilang mga sarili, sinusunod nila yung kaisipan nila, pananaw nila, hindi ang katuwiran ng Diyos. Kaya nababatay ngayon sila sa tama't mali, sa mga masama o mabuti na ayon sa kanilang kaisipan, hindi sa sinasabi ng salita ng Diyos. At ito pa rin yung mga last day scenario na magaganap sa huling araw. Basahin natin Daniel 12:4 tsaka 9:10. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita, tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parod pa rito at ang kaalaman ay lalago. Nakita nyo naman ang kaalaman, grabe, di ba? We are in the world of computers. Kita mo sa GPS, di ba? Kahit saan lupalop ka na, pwede ka makuha ng camera, pwede pakinggan ang mga pinag-uusapan mo. Tsaka parood pa rito, napakabilis eh. Sa wire, ang bilis eh, no? Sa internet, sa Facebook, sa Messenger, ang komunikasyon. Pero, gusto ko itong ganito eh, nagiging madali ang buhay dito eh. Sa mga online banking, hindi ka napupunta ng bayad center o saan man. Online banking ka na lang. Tsaka eksakto mga ibabayad. Hindi ka papagod. Pindot-pindot ka lang. Madali na ngayon ang buhay. So yan ang mga huling araw. Nakita naman natin ng karunungan ng tao. Grabe. Ito lang si Tesla yung hindi na pahintulutan magawa. No? Yung talagang yung teorya niya sa pyramid eh. Yung wireless energy na magko-connect lang sa atmosphere on Earth. Hindi ito hindi ito napahintulutan eh. Kung napahintulutan to di matindi lalo yung kay Tesla. Napakatalino ng mga tao. At meron pang sa last days natin, magbibigay ang Diyos ng pinaka last day talaga eh. The very very last of the last day. Yung last day ng judgment day. Sa Acts 17:31.
Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaki kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao na siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. So ito yung talagang last day ng mga tao na. Ito yung judgment day na to eh. Yung pinakahuling-huling araw eh. Nahuhukuman na ang lahat ng tao. At mapalad tayo. Sapagkat may calling tayo, tinawag tayo ng Diyos, sinirang tayo ng Diyos. Binigay ang Espiritu Santo. Siya ang gumagawa sa atin para makasunod tayo sa lahat ng kalooban ng Diyos. Siya nagbibigay ng pagnanasa at paggawa. Kaya wala nang hatol sa atin. Ang hahatulan yung mga kumain ng bunga ng pag-aalam ng tama at mali. Yung nabuhay sa kanilang sarili. Naging Diyos nila, sarili nila. Nagkaroon ng idolatry. Ang idol nila, sarili nila. Katulad ni Lucifer. Ang idol niya, yung sarili niya. Siya yung pan ng sarili niya. Siya yung naging hari ng kadiliman. Fallen star siya, nawalan ng liwanag. Kasi dati, bearer of light siya, Lucis. May dala siyang Lucis, Lucifer. The bearer of light, napundido to eh. Kaya fallen star to eh. Nagnova to eh. Nag-self-destruct to si Lucifer eh. Kasama na yung one-third angels niya. Kaya nagkaroon ng mga demonyo. Kaya nagkaroon ng hell. Nagkaroon ng gagawa ng dagat-dagatang apoy para sa kanila. Ipaghahanda sila ng Diyos ng kanilang bahay. Kung paano ang Timano naghanda na ang Ama. Ang Timano ng bahay niya para sa atin. Hindi pa nililikaan sa libutan, may plano na ang Ama. Na sa paglikha niya ng tao, makakasama niya to forever and ever. Na magmumultiply siya, magkakaroon siya ng pamilya. Ang una niyang ipinanganak ang Panginoong Hesus. At ipinanganak niya tayo sa Espiritu, kaya tayo yung mga magkakapatid sa Panginoon eh. Na titira tayo doon sa ginawa niyang bahay. To the habitable place of earth of God, sabi eh. Yung habitable earth ng Diyos na doon siya naglagay ng New Jerusalem, yun yung bahay niya. At malapit na tayo tumira doon, konting tiisa na lang mga kapatid. At nasa last days na naman tayo, kaya malapit na. Sabi sa Acts 2:17-20 ang ganito. Ito yung mga last day scenario eh. At ito yung naganap na at patuloy na nagaganap pa. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. At ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking lingkod na babae, sa mga araw na yon, ibubuhos ko ang espiritu at magsisipanghula sila. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa itaas, mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yung araw na dakila at tangi. So ito naipakita na rin to eh. Yung the big moon, yung mga tetrads na blood moon kung tawagin. Kulay dugo ang ang buwan. Nakita na natin to. Ito na yung mga huling palatandaan ng mga tanda ng langit. Pinakita na to eh. At ito pa yung mga signs na nakikita natin sa Matthew 24. Nakikita na natin itong lahat ng signs na to. Kaya pinakukumpleto na ng Diyos eh. Pinakukumpleto na ng Ama ang bilang ng hentil. Pinapepray na sa kanyang iglesia yung mga anak niya para makaalam na ng katotohanan, mapabilang na sa kompletong bilang ng hentil. Merong kapunuan ng hentil kasi, the complete number of the Gentiles. Kasi ito yung hiwaga eh, na hindi lang sa Israel ang kaligtasan kundi sa mga hentil. At ito yung binigay na hiwaga sa mga apostol. Basahin natin yung yung last day scenario. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ni naman. Sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo sa huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dadapat hindi pa ang wakas.
sapagkat magsisitindi ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Dadapot ang mga lahat ng mga bagay na ito siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayon, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin at kayo kapapuotan ng lahat ng mga bansa sa aking pangalan. At kung magkagayon, maraming matitisod at magkakanuluhan ng isa't isa at magkakapuotan ng isa't isa. At magsisibangon ng maraming bula ang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasan ng pag-ibig ng marami lalabig, dadapot ang magtiis hanggang sa wakas at siya maligtas. So ito na yung senaryo ng magaganap sa Gentiles, magaganap sa Israel. At ang huling-huli nga nito, yung pagkatapos ng rapture, magkakaroon ng millennium period. Ipangangaral ang ebanghelyo sa bawat dako sa buong mundo, tsaka lang darating ang wakas. Ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa, at kung magkagayon, darating na ang wakas. Kaya napakalapit na ng pagbaba ng Panginoong Hesus. Kasi kita na natin lahat ng last day signs. Kasi yung mga signs na yan ang pinigay ng Panginoon sa atin. Pero yung araw at oras, hindi niya nga alam. Kaya nga, sabi niya, ngunit tungkol sa araw at oras na yon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Kasi nasa kapamahalaan ng ama kasi. Meron siyang meron siyang timeline. Siya lang ang nakakaalam ng mga plano niya dahil siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang kaluwalhatian ng ama na magtago ng lihim. Nasa kanyang kapamahalaan sabi sa Acts, nasa Acts yun Acts 1:7 yata. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kaya kahit ang Panginoong Hesus, hindi niya alam yung araw at oras Kaya pabababain lang siya ng Ama kapag kumpleto na yung bilang ng hentil na binubuo ng Ama. Kumpleto na yung bilang na itinakda niya. Hindi pa nilidika ang langit at lupa, may plano na siya. Sa Ephesians 1:4 yun. Ngayon, basahin natin yung Psalm 91. Kasi itong Psalm 91, dito tayo tutulungan ng Diyos Itong Psalm 91 ito, na buong Psalm 91 na ito yung napakagandang salita ng Diyos para sa ating mga anak niya na hinirang. Basahin natin yan. Siyang tumataan sa lihim na dako ng kaitaasan ay mananatili sa lilim ng mga kapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan sapagkat kanyang ililigtas ako sa silo ng paninilo at sa mga mapupuksan salot. So ito na yung last day scenario Yung mga salot na namumuksa nga, ito yung COVID-19 virus. Ililigtas tayo ng Diyos dyan. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak, manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panama na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paglibaman na sumisira sa katanghalian tapat. 1,000 magbubuwal sa iyong siping, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong pagmamasdan lamang ng iyong mata at yung makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Pagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang kamay, baka matisod ka na iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ng leon at ang ulupong, ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. Sapagkat kanyang inilaga ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya sa kabagabagan, at ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kanya aking pagliligtas. So ito ang gagawin ng Panginoon sa atin sa huling araw. Habang nagaganap yung mga last day scenario na yan,
pinoproteksyon naman tayo ng Diyos sa lahat ng kasamaan dito. Dahil pinahintulutan niya na mag-aari nga si Satanas sa mundong ito. Kaya nagbubuo na si Satanas ng mga gamit niya lahat ng hari, hawak niya sa buong mundo Ang United Nations, hawak niya. Yan naman ang IRS. Pati itong World Health Organization na to, hahawakan to ng Antichrist lahat Kaya siya na nga mag-ahari, hahawakan niya na buong mundo Malapit na to wala na makakaawat dito. Kaya mga kapatid, yan ang mensahe sa atin ng Panginoon na maging mapanalangin tayo kasi ito na yung last day scenario. Kaya pinagpapala ko kayong lahat mga kapatid, ibinabasbas ko sa inyo masaganang pagpapala ng huling araw. Sumayin nyo ang pagpapalang spiritual, ang makaalam ng katotohanan, ang espiritu ng karunungan, ng kaalaman, kaunawaan. Sumayin nyo palagi at ang gabay ng Espiritu Santo ang gagabay sa atin at dadalhin tayo sa pagsunod, lalo na sa mga pananalangin na patungkol sa lahat ng mga banal. Sumayin nyo rin ang kagalingan ng sakit ng inyong mga katawan, protection laban sa lahat ng mga viruses, mga salot na pahihintulutan ng Diyos na maganap sa mundo. Sumayin nyo rin ang lahat ng pangangailangan nyo sa buhay. Sumayin nyo ang lahat ng provision sa lahat ng bagay. Pinagpapala ko kayo spiritually, physically, materially. In Jesus' name. Amen.